Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kakatapos lang namin magdasal ng Salatul Jumu'ah dito sa Masjid An-Nabawi sa Madina Al-Munawwara. So ngayon, bibigyan natin ng fadilah o sabihin natin gusto kong talakayin sa inyo sa araw na ito yung mga ibang tinalakay ng ating mga ulama patungkol sa pagsisilaw, pagkakalat, pagkukwento sa ating mga kasalanan. Kasalanan man ito o mga mabubuting gawa ay hindi natin dapat ito pinagsasabi, kinukwento sa mga tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Unang-una dito, bawal na bawal sa isang Muslim o sa isang Muslima na ikwento ang mga ginagawa niyang mga kasalanan. Ito man ay asawa mo, ito man ay manliligaw mo, ito man ay kaibigan mo, ito man ay si ustads, hindi bawal na ikwento mo sa kanya yung mga nakaraan mo na dati nagsisigarilyo ako ng ganito, dati umiinom ako ng alak, dati ganito, dati ganyan. Bakit? Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Lahat ng aking umma pinapatawad sa kanila ang kanilang mga kasalanan maliban sa mga taong mujahirin. Ibig sabihin ng mujahirin ay ito yung mga taong mayabang, kinukwento yung kanilang mga nakaraan. Nasasabihin na ganito ako dati, aurat ako dati, na hindi naman tinatanong. Pinatay ko si Kwan dati, ganito ganyan. So hindi mo alam sa araw na yun na pagkwento mo ay parang bumabalik yung kasalanan mo. Pagkatapos kang takpan ng Allah mula sa iyong mga kasalanan, ay bakit mo ito sinasabi sa mga tao, sinisiwalat mo yung kasalanan mo na ito. Tinakpan na nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, bakit mo pa pinagkukwento sa mga tao? Hindi lang yun, pati ang paggawa ng kabutihan. Ang paggawa ng kabutihan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayaw ng Islam na ito ay kinukwento sa mga tao. Kagaya ngayon, pag nagbibigay ng sadaka, kinakailangan pa nakukuha na ng video. Kagaya ng Ramadan, pag darating yung Ramadan, nagpapakain, nagpapa-iftar, binibidyoan yung mga pinapakain niya. Allahu musta'an. Mga kapatid, yung mga gawain na yan ay wala kang ajr sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo kailangang ipagmayabang, hindi mo kailangang sabihin sa mga tao na tinulungan ni Kwan, tinulungan ko si Kwan, ganito, ganyan. Bakit? Ang mga gawain na yan ay wala ka lang makukuhang ajr. Ang mga salafus salih, ang ating mga ulama, na pag sila ay nagtatahajud, na ayaw na sila ay tanungin patungkol dito. Bakit? Ayaw nilang mawalang bisa yung kanilang mga ginagawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, tignan nyo. Tayo ngayon, pag nagtahajud, pinupost pa sa Facebook. Masya Allah, nagtahajud kami. Pag sila ay nagdasal ng salatul duha, pinupost pa sa Facebook. O pag sila nagbigay ng kawang-kawa, nagbigay ng sadaka, pinipicturan yung fatura o yung resibo para ipakita sa mga taga-Pilipinas na tumulong siya na halos isang buwang sahod, 2 buwan, 3 buwan na sahod, 4 na buwan na sahod, ibinigay namin, tumulong kami ng masjid, nagpatayo kami ng madrasa. Kapatid, hindi ganyan ang sinasabing sadaka. Ang sinasabing sadaka, yung itinago ng ibinigay ng kanang kamay mo at ito hindi nakita ng kaliwang kamay mo. Ibig sabihin, walang nakakaalam, kapatid sa pananampalatayang Islam. So wag nating ipagkwento, pareho man na ito ay mabuti o masama, ating itago, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tingnan niyo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu yawmal qiyamah. Sino man ang taong takpan niya yung mali ng kanyang kapatid, ay tatakpan ka din ng Allah sa kabilang buhay. Sinabi pa ng isa sa mga ulama, may mga tao na kinukwento nila yung kanilang mga kasalanan. Pagkatapos nilang ikwento yung kanilang kasalanan, kinukwento na naman ng iba, pagkatapos sisisihin niya yung taong nagkwento sa kanyang kasalanan. Nang dahil din sa kanya, kasi kinuwento niya eh. Kung hindi mo kinuwento yung kasalanan mo na, hindi na yun magkakalat. Kaya dapat sa atin sinasabi, meron tayong hifdus sir. Pangalagaan natin ang ating mga dila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bakit? Sinabi ng isa sa mga ulama, maqtalur rajul bayna kaffayhi. Ang kamatayan ng tao ay ang pagitan ng kanyang dalawang pisngi. Ibig sabihin, ang kanyang bunganga. So,
kung pipili natin, gusto mo magkaroon ng kaibigan, yung kaibigan na tatakpan ng sikreto mo, pakikisamahan ka at hindi isisilawat ang iyong mga kasalanan. Hindi tayo katulad ng mga Kristiyano na pag sila ay pupunta sa mga pari ay sasabihin nila, "Ya Father, ganito ganyan." Sasabihin, "May pwede pa ba ako magbalik loob?" Ganito ganyan. Tayong mga Muslim, anuman ang kasalanan mo, wag mo nang ipagkwento, iwanan mo na yun, magbalik loob ka sa Allah, magtawba ka at ipapatawad sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng mahal na propeta, kagaya ng binanggit ko kanina, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, lahat ng aking umma ipapatawad sa kanila ang kanilang mga kasalanan maliban sa mga taong sinisilawat, kinukwento ang kanilang mga kasalanan. Asawa mo man yan, sabi mo, matatanggap mo ba ako na ako ay hindi na dalaga? May gumalaw na sa akin? Matatanggap mo ba ako na, wag mo nang ikwento na ikaw ay hindi na dalaga. Ang ikwento mo lang kung may asawa ka, sabihin mo may asawa ka. Hindi nga sabihin mo wala kang asawa, hindi asawa ka pala. Hindi pwede ang ganun. Meron ganun. Sasabihin na walang asawa, yung pala apat ng anak. Hindi ganun. Sinasabi natin dito, yung mga nagawa mo kasalanan, hindi yung mga tunay na buhay mo. So, kung halimbawa, kung may asawa ka, sabihin mo, may asawa ko pero hiwalay. Walang problema doon. May anak ako pero ganito, ganyan. Pero kung sasabihin mo na wala akong asawa, dalaga pa ako, yung pala 10 na yung anak mo, ano nangyayari? Nagagalit yung lalaki sa'yo. So yun, hindi ganun. Ang sinasabi natin dito, yung mga masasama at mabubuting gawa. Pag nagdarasal ka, kung anong mga ginagawa mo, wag mo na i-post sa Facebook. Hindi mo kailangan, anong tawag dito, batiin ng mga tao, masya Allah. Wallahi alim, kung wala ng cellphone, hindi ko lang alam kung maraming gagawa ng kabutihan. Kung nang dahil sa cellphone na to, pagdating sa Makkah, tinataas ang mga kamay, hindi naman nagdudua. Kagaya kanina dito, nakita namin na habang nakaupo kami ni Sheikh Omar, Sheikh Bandar, may tao dito na tinataas ang kamay, yung pala hindi nagdudua. Picture lang, video lang. Allahu Akbar. Kadhab, sabi ni Sheikh Ruhaili, kasinungalingan ang kanyang ginagawa. So naway may napulot tayong aral sa programa natin na ito na Da'watul Islamiyya sa ating grupo na ito. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. So ito po. So